Welcome back sa ating Java Programming. Para sa video na to ay pag-uusapan natin ang insertion sort. Di tulad ng ibang sorting algorithm, ang insertion sort ay isang beses lamang na dumadaan sa loob ng isang array. Sa insertion sort, hinahati sa dalawang sub-array ang array na dapat isort. Ang unang sub-array ay ang sorted at patuloy na lalaki hanggang matapos ang sorting. Ang pangalawang sub-array naman ay ang unsorted. Narito ang mga elements na hindi pa naililipat sa tama nitong position sa loob ng unang sub-array. At habang papatapos ang sorting ay lumiliit ang sub-array na ito. Minimaintain sa insertion sort ang dalawang sub-array sa loob ng array na naisosort. Sa pagsisimula ng sorting, ang first element ng unang sub-array ay considered ng sorted. Narito ang animation ng insertion sort. Ngayon naman ay buksan natin ang ating sorting class para mailagay natin kung paano natin gagawin yung ating insertion sort. Ilagay natin to sa dulo ng ating sorting class. I-declare natin yung variable na mag-handle na ating current value. Ganun din ay i-declare na rin natin yung variable ng ating counter para dun sa ating inner loop. Mag-loop tayo. Pansinin natin na nagsimula tayo dito sa 1, hindi sa 0. Kaya naging ganito ay dahil ang assumption natin ay ang unang element ay sorted na, di ba? So, kaya nagsimula tayo sa 1 at hindi sa 0. So, sabihin natin na yung current value natin equals sa list index. Okay? Gawin na natin yung ating internal loop. Dito sa internal loop natin, dineclare na natin dito yung ating comparison. Ayan. Ginawa natin condition ng ating loop. Ganun din. Dito ay pinapakita natin yung ating counter. Okay. Dito sabihin natin na list list after natin gawin yan ay ilagay na natin yung ating current list sa kanyang proper position. Sasabihin lang natin na list copy natin itong
output para makita natin ang ating output sa bawat iteration. Save natin yan. So, i-call natin yung ating insertion sort. Ganun pa din. Save natin yan. Compile at saka run. Compile. Run. At ayan yung ating sorting para sa ating insertion. Ganito ang itsura ng ating iteration table. Imagine na lang natin na itong ating table row na to, mga table row, ay ang ating array. Doon sa external loop natin, ang ginagawa, ang iteration ay ang pagpili dito sa mga element na walang kulay. So, ito yon. Tapos, sa comparison niyan ay doon sa may kulay. Isa-isa doon sa may kulay. So, halimbawa, ito 56 ko compare to dito sa 34. Tapos, sa susunod na iteration na ating external loop, sa internal loop, ang pagko-compare ay 56, 34, 56, 4. Gaya ng sabi natin kanina, ang assumption ay ang unang element ng array ay sorted na, kaya nagsimula tayo sa susunod na element at ito ay ginawa natin sa current element. Check nyo na lang yung code. Kasi ang sinasabi ko dito ay yung current element, ang comparison niya ay laging dun sa kaliwa, dun sa may kulay. Okay? Dun sa comparison, kung sakaling mas mababa ang value ng current element kaysa sa value na i-compare, ay pagpapalitin niya ito ng position. Para mas maintindihan natin yung sinasabi ko, mabuti na siguro na makita natin yung iteration or yung nangyari sa pagitan ng 7th at 8th iteration. Ganito ang naganap sa 7th iteration. Okay? Sa 7th iteration, ito yan. Okay? So, ang nangyari dyan, yung 30, ginawa nating current element. Kinumpare natin sa 93. Kaya yung 93, nag-swap sila. Yung 30, kinumpare sa 77, nag-swap rin sila. Yung 30, kinumpare sa 56, nag-swap sila. Yung 30 ulit, kinumpare sa 51, swap, compare, swap, wala na siyang swap, kaya naging ganyan yung itsura ng ating 7th and 8th iteration. Tapos, hindi niya na may swap yung 10 at saka 4 kasi mas malaki na siya, kaya nag-end na yung ating iteration dyan. So, yan yung result nung pagitan nung 7th and 8th iteration. Ayan ang discussion natin para sa insertion sort. Sa next video natin, pag-uusapan natin ang exchange sort. Until next time!